paano ka na-discover as a singer? Well, actually, I've been... Kailan? Opo. Nag-start po ako ng singing venture ko po since high school pa. Totoo po niya, high school. I was way back pa po. Tapos medyo sineryoso ko lang po siya nung nagsimula na po tayo magtrabaho. I was able to write my own songs. Tapos before, I used to be part of a band. It's somehow underground band po siya na medyo nagkakaroon po ng pangalan during the time. The band's name was Treadstone. Treadstone po. Paano spelling? Treadstone. Kami po yung, modesty aside po, kami po yung Metro Manila champion ng Red Horse Music Laban last 2006 pa po. You're from Davao? From Manila po. Oh, pero paano kayo napunta ng Davao ng band? Davao po? Oo, hindi. Sabi mo na nanalo. Music Laban. Music Laban. Red Horse Music Laban po. Opo. Red Horse Music Laban po, yun po, nanalo po tayo. Tapos we started touring all over the country. Ayun po, care of course, yung San Miguel. Tapos anong year yun? 2006 po. 2006 with the band po, which is Treadstone po. Treadstone po yung name po ng band. Gano'ng katagal ka doon? I was with Treadstone until 2008, 2009. Pero almost 3 years. Opo. As vocalist? As vocalist po. And at the same time, nag-rhythm guitars din po ako sa banda. Now, reality struck. Nung medyo na po, I settled down. Tapos I transferred from Makati to Antipolo. Pero ayun po, dahil andun pa rin sa puso ko yung igting ng musika. Ayun, yung igting ng musika na sa akin pa rin po is kaya tinuloy ko pa rin po siya by forming another band which is called Silangan. Kung bakit po Silangan is because I lived in the East. So Antipolo po, so Silangan. Nakasama ko dun yung mga so-called my bandmates during that time. Now, towards the pandemic, doon po nag-start yung solo career ko. So syempre, nagkaroon po tayo ng kaunting yearning, searching for what you can do, for what you can provide for our country, for the family, ayun po. So, there was a time na I tried singing my own songs na hindi po talaga rock-rockan. By the way po, yung Treadstone po kasi is really hard rock. Sobrang hard rock. If it's somehow the likes of Wolfgang, Razorback, One. Now, pero during that time with Treadstone po kasi, with my band, nagkaroon po ako ng mga songs na medyo mainstream ang tunog, medyo hugot po ang tunog, na hindi ko po mailabas with Treadstone because hindi naman sa nahihiya ako, kaya lang hindi po bagay doon sa genre na tinutugtog ko during that time. So I just kept it aside. Tapos it so happened po na during the pandemic noong 2020, nung tinugtog ko yung isang song na which is called Angel in You. Tapos tinanong ng wife ko, whose song is that? Sabi niya, it's mine. I-YouTube mo, i-try mo i-post sa YouTube. Tapos after that po, may mga online radio stations na nakagusto. So I was encouraged to record this on Spotify. Nagsimula lang po ako sa Spotify noong 2022 lang. Nung pandemic din po, kalagitnaan po ng pandemic. And thank God, and God willingly po, nagustuhan po siya ng mga online radio stations. Then eventually po, nagustuhan din po siya ng Barangay LS 97.1. So as of this moment, if I'm not mistaken, I have 6 songs being played at Barangay LS 97.1, including my own Christmas song, which is called My Kind of Christmas. At kasama rin po yung latest single ko po, yung Laya. Ayan po, Laya. So you have 6 songs na nag-start sa Spotify noong 2022. Actually, hindi lang po 6 yan. Ito lang po yung mga napatugtog sa radyo. Na ikaw ang compositor. Ako po yung nag-compose niyan. Ako po yung singer-songwriter po. Opo. Ano yung mga inspiration mo, Nads? Sa paggawa ng musika mo? I'm inspired by faith, by love, and by giving hope to our country. Yun naman talaga yung sinimulan ko. Actually, nung nasa Treadstone pa ako nung time na yon, ang pinaka-purpose and goal po namin is to spread positivity, to spread love, to spread hope, and of course to spread social awareness para sa mga makikinig, sa mga possible listeners. Kaya lang medyo rock po yung kaya medyo ang dating po nung kanta natin is during that time is medyo pa-preachy.
now, as with my solo career, as with my solo songs na po, pinararamdam ko this is my more personal take on how life is and how we can be provided with hope, with love, and with faith through these songs that I'm doing right now. Na medyo, sabi nga ng mga nakikinig po, hindi pa rin nawawala yung alternative rock mood nung kanta. Pero still, medyo nasa level na po siya na ano ang mainstream. genre mo bilang singer? Ngayon po, masasabi ko po, pop, alternative rock po. Pop rock. Pop rock po, pop rock. Especially this song po. Opo. Yeah, ano yung story behind Laya? Ah, Yung the- new single mo. Okay, the story behind Laya is actually a celebration of finally coming out after the pandemic. Actually, ang totoo po niyan, karamihan po ng mga Tagalog songs ko na nilabas ko po this year, during the past years until this year is, hello po, ayan po. Ito po. Good afternoon po. Good afternoon po. Ang history po ng Laya is, it is an inspirational song na it's like celebrating finally being free from the pandemic. Ito po yung kaya finally na-inspire po ako sa mga, kasi during that time po nung nakakapag-gig na po ako ng 2022, 2023, nakakalabas na po tayo ng konti during that time. So, nung nakita ko yung mga families na finally they're coming together, I finally see friends celebrating. Nakalaya sila. Doon po ako na-inspire ng gusto para mabuo yung kantang Laya. Kaya, ang sabi ko nga dito, sumikat na ang araw, tayo na magrakrakan, para nang isama ang tropa. Sumikat na ang araw, tayo nang tuloy ang saya. So, ganun po yung ibig sabihin nung Laya. Yun yung inspiration ko. Tapos, may mga lines pa po ako doon na parang, kay tagal nating nakatago na parang nasa selda. This really happened during the pandemic po, para tayo nakakulong. And finally, for the latter part of 2024, I guess, or the latter part of 2023, sumigla na po tayo. So doon po ako natuwa sobra. Doon po ako natuwa. Kaya nabuo ko po yung rock song na Laya. Gusto na naman ang concert. Yes, and which I'm very thankful for. Kasi finally, nakakatugtog na po kami ng live. Yung saan ka nagtumutugtog ng live? Actually, nagsimula na po, as of this moment po. May mga gigs ka ba? Simula ng pandemic. Nung nawala pandemic. Nung wala pa pong pandemic, I already played around. Siguro po, sa Club Thread, sa 70s Bistro, even sa Antipolo. Karamihan po ng mga gigs ko kasi sa Antipolo kasi nga doon po ako nagsistay. Pero yung Giants, paikot-ikot po ako doon around the Antipolo Metro. Yung mga gig spots po doon. Minsan sa Makati po, sa so Social House, nakatugtog na po rin po tayo doon. Tapos nakatugtog na rin po tayo around Quezon City po. Ayan. So medyo marami-rami rin po tayo na napatugtugan po. Hanggang ngayon, recent. As of this moment po kasi, since nakafocus na po tayo sa yung pagpo-promote ng aking latest single. So ang ginagawa ko ngayon kapag invitational, doon po ako nagre-respond, doon po ako nag-ano ng mga invitations. But so far kasi yung mga gigs po kasi ngayon sa mga around the metro, pag 3 sets po kasi medyo tiring po, tinaabot na po tayo ng 1 o'clock. Yung single mo, yung single na produce mo, ikaw nag-produce? Ako po yung nag-produce. Under what label? Under an independent label din po. Opo. So self-produced po talaga siya. Self-produced. Opo. Walang record label. Wala pong record. Is it your choice na ganun na? Or parang may plano ka rin na soon i-share sa... Well, I have plans, of course. I'm currently in talks with record labels. Pero as of now kasi, I just wanna be thankful that despite na independent label po tayo, independent ko pong tinataguyod ang and marami pong nagkakagusto at marami pong natutuwa na ginagawa ko po to on my own. Especially this is just actually a family and friends and some relatives endeavor talaga para ma-push talaga yung Pero mga songs. nakapatugtog ba sa mga radio stations? Opo, napatugtog na po. Yung bang Nudge Sablan is real name or screen name? Nudge Sablan is actually somehow, technically it's my real name kasi Nudge is my nickname. Ang totoong pangalan ko po is El Nad. Akala ko El Nad. Leonardo. Sablan.
Pangalan po ng daddy ko yan, Leonardo. Ang kwento po niya kasi, yung Elnad kasi, it's a mix of my mom's and dad's name. So yung Eleanor, kinuha po sa L. Tapos yung, what do you call this, yung Nad, kinuha po from Nardo. So tinanggal lang po ng daddy ko yung R, and they form. Alam mo naman yung mga yung mga boomer daddies and mommies natin, gusto lang ma-mix yung mga Mix yung pangalan nila. Opo. So that's how it came to be.